The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Walang ating music Cupides. kanina. Sorry po, hindi po yung pirated. Meron lang po kasing mga kinakailangang i-edit out na mga salita sa lyrics kasi nga po hindi rin Kaya nga magasta. eh, Ang kapag kanila ninakawan ka, bawal ka magmura. Sige Pero po. pagnanakaw, pwede. sige. O Ano ito po, na, ano mamaya. title nung palang kanta? Ha? Magnanakaw. Magna. Magna, yung pala. Okay, Oo, okay. Magna. By Moro Beats pa rin, mga kapatid. Ano yun? Si DJ yun. Si DJ something. Oo, Kasama oo. si Moro Beats. Okay. So, salamat na marami, Brad. Hindi pa nagsisimula! Oo, eto na mga kapatid. Kausapin na po natin para sa ating Anong Say Mo, Brad. Pastor Jeff, good morning. Good evening, Ted at Cha. Magandang gabi sa inyo. Ay, Aray ko, hindi pa good evening kasi may araw pa dyan sa inyo. Hapon pa lang, ikaw naman. Hapon tuloy, umaga pa rin naman, Pastor. nakatulog ako. Gan- Abang ng abang tong kaibigan ko si Dr. Jan at Dr. Nakatulog ka sa Think About It, ha? Oo, bagong gupit. Habang yung iba nagagalit, siya natutulog. Oo, bagong gupit ka pa naman, tas natulog ka, Pastor eh. O, pero ito, Pastor Jeff, eto na, anong... Napapamura rin ako, Ted. Napapamura. Oo. Pastor, medyo mahina audio mo, ha? Kuya, pwede ba natin ilakas yung kay Pastor? Medyo mahina Yan. ang dating. Sige pa, Right, ilakas pa natin ang todo yan. Para dinig na Itodo dinig mo ang yan. magandang balita. Pastor Jeff? Yes. Yan! Okay, kumusta ba Better audio. Alright. O, ito, Pastor Basahin Jeff. mo na yan, Cha. Basahin ko na to. Baka maggabi na. Maggabi. Sabi dito, Pastor Jeff, ako po ay 25 years old at nakatira sa kasama pa rin ng mga magulang sa aming bahay. Ako po ay mayroong girlfriend na kaidaran ko rin at namumuhay pa rin kasama naman niya ang kanyang ama at ina. May trabaho po kami pareho. Ako ay admin staff ng isang fast food chain habang ang girlfriend ko ay nagtatrabaho sa isang BPO company. Kapag papasok ako sa trabaho, nakakapakinig ako ng programa ni Manong Ted at DJ Chacha. Timing naman na narinig ko ang mga payo nyo sa The Daily Brad at naisip kong idulog ang aking problema. Hindi po alam ng aking girlfriend na sumulat ako. At tiyak na hindi siya makakapakinig dahil panggabi naman ang pasok niya at posibleng natutulog pa siya sa ngayon. Pastor, nabuntis ko ang girlfriend ko. 2 buwan na po siyang nagdadalang tao. Wala pa sa plano ang kasal sapagkat hindi pa kami pareho handa sa obligasyon at responsibilidad ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Problema namin kung paano sasabihin sa mga magulang niya na buntis siya. Natatakot siya at sa kakaisip nag-aalala na baka kasi maapektuhan ang kalagayan ng bata na kanyang dinadala. Sa panig ko bilang ako ang lalaki sa relasyon ay baka maintindihan naman ng tatay at nanay ko ang aking sitwasyon. Yun nga lang, tumutulong pa rin ako sa kanila. Sa mga gastusin dito sa bahay, nag-aambag din ako sa pambili ng gamot ng aking mga magulang. Mahal ko po ang girlfriend ko. Pero hindi namin gusto ang nangyari. Paano po ba namin kakausapin at ipagtatapat sa mga magulang niya at sa aking mga magulang na buntis na siya? Anong say mo, Brad? Ayan, 25 years old ha. Oo, hindi raw nila gusto yung nangyari na nabuntis. Pero yung bago nabuntis, gusto nyo? Ay, nag-init yung ulo ni Chacha. Eto na si Pastor Jeff. Kayo talaga. O, makinig kayo maigi. Nang di kayo matula dito sa ating letter sender na si Janelle. Pastor Jeff, anong say mo, Brad? Maganda pa, Cha. Ikaw mag-advise dito ng matauhan. Kayang-kaya mo to, Pastor. Makikinig kami. Sige, batiin ko lang kasi itinag-aalaga ng health ko, Dr. Jan at Dr. Bel Raquino. Thank you so much sa mami niyo si Tita Grace. Happy 44th anniversary sa inyong RG Medical Clinic. Jonel, una sa lahat, salamat sa tapang mo. May bad news ako sa'yo, nakikinig yung girlfriend mo ngayon. Hindi, joke lang. Eto, humingi ka ng payo, hindi madaling magbukas ng ganito sitwasyon, pero tingnan natin ano sinasabi ng Biblia. Number 1, acknowledge the wrong but don't stay there. Ibig sabihin, ang ginawa nyo ng girlfriend nyo, labas yan sa disenyo ng Diyos para sa relasyon ng babae at lalaki. Tawagin nyo na akong old-fashioned. Pastor, Daily Brad, 2025 na ngayon. Uso na yung mga ganyan muna. Isukat mo muna bago mabili yung sapatos. I-break in mo muna yung kotse o test drive bago bumili. Unang-una, hindi naman sapatos yung girlfriend mo, hindi rin naman kotse, no? Maaring ito yung normal na ngayon at cultural, pero this is theological. This truth is
at it transcends time and culture and norms. Hebreo 13:4, sabi dito, dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalon niya. Sa pagkatahatulan ng Diyos, ang mga nangangalon niya at mga immoral. So ang intimacy ay regalo ng Diyos, Jonel, ano? Pero ito'y para lamang sa loob ng kasal. Hindi para sa labas to. Kapag inuna ng tao yung physical kaysa sa spiritual, ayan na, yan yung resulta. Nagkakawindang-windang. May guilt, may takot, di ba, nakokonsensya. So una mong gawin, humingi muna kayong dalawa ng tawad sa Diyos. You've offended a holy God. Na binigyan ka ng maayos na girlfriend, may maganda kayong trabaho, sayang sinayang nyo. Pero, number 2 kasi, grace is available. Nagkamali ka man, ang grasya ng Diyos ay nandyan lang. Pag humingi tayong tawad, siya ay mabait at nagbibigay ng grasya at awa sa mga tao lumalapit sa Kanya. I-honor mo yung sanctity ng marriage. Hindi lang ito tungkol sa paninindigan, ito'y pagsasaayos ng buhay sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kung ako sa inyo, kausapin ko na yung magulang ko. Kaysa pag malaki na itiyan, tinago nyo pa. Maghingi kayo ng tawad din sa kanila, right? At sabihin nyo yung intention mo. Maaaring hindi pa panahon, hindi ka pa responsable, pero ito sabihin ko sa iyo, ba't mo ginawa? Okay? May bata na ngayon na kailangang mag-suffer kung tatakasan mo o tatalikuran mo. Manindigan ka, okay? Sa pagkalalaki mo, kumbaga, may trabaho ka naman. So kung ako sa iyo, take responsible steps. Magsika ng counseling, planuhin nyo to, pero kung ako sa iyo, panindigan mo yung pagkakamali mo, wag mong takpan ng another pagkakamali. Purity is still possible, Jonel. Kahit nagkamali tayo, may bagong simula na manggagaling sa Diyos. Hindi natatapos ang kwento mo sa pagkakamali. Pwede magsimula ulit ng holiness. Alam mo kung ba't alam ko yan? Nasa sitwasyon mo ako 30 years ago, Jonel. Ako rin nagkamali, nabuntis ko yung girlfriend ko, nagpakasal kami, 29 years after, kami ngayon ay namumuhay na may grasya ng Diyos. Itinwid ko yung tama ko sa pamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos. Ang sanggol na sa sinapupunan ng nobya mo ay hindi pagkakamali. Isa siyang blessing. At ang Diyos magbibigay sa inyo ng awa at grasya para maituwid ang lahat. Hebreo 13:4, dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalon niya sa pagkatahatulan ng Diyos, ang mga nangangalon niya at mga immoral. Lord, maraming salamat dahil itong truth na to ay timeless. Kahit ito ay thousands of years sinulat hanggang ngayon na modern day, Lord, kita namin sa mga news, pagka ang mga karamihang mga artista, sinubukan muna ang mga sex before marriage, talagang parang wala rin nangyayari sa relasyon nila. Naghihiwa-hiwalay din. Kasi Panginoon, there is such thing as purity and sanctity of marriage. So thank you, Lord, that's a blessing of marriage. In Jesus' name. Amen. 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 Guilty as charged. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Always keep him safe and protected. At gabayan niyo po ang amin pong letter sender today sa kanila pong pagdesisyon, sa kanila pong magiging galaw sa mga darating na araw. At pagpalain niyo po ang sanggol sa sinapupunan ng kanya pong minamahal. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Guilty as charged, Pastor Jeff. Me too. Sorry po. Ako din. Kasi Oo, hindi lahat strict tayo ang parents ko. Ako din. Ako strict. Kaya talagang sa sobrang strict kaya ganun. Pero tama yung sinabi ni Pastor, hindi porke nagkamali, hindi na pwede bumangon ulit. Sige. Thank you so much, Pastor Jeff. Ganda ng iyong gabay at advice At, dito sa ating letter sender. Natutuwa sa iyo si Kuya Al Mendoza at saka si Manong Guilty rin Toots. siya. Ah, Oo. Guilty rin. Hindi, kasi nung panahon ni Kuya Al Mendoza, talaga namang magsisiba ka pa ng kahoy. Oo nga. Oo. At nung mga panahon yun, hindi ka pwede tumingin. Oo, kahit tingin, bawal. Totoo yan. Dadalaw ka mismo official sa bahay. Alam mo yun? Hindi ko inabot yung sibak ng kahoy. Hindi, yung ba inabot mo, yung as in pupunta ka sa bahay noong nililigawan mo o girlfriend mo, linggo o sabado, as in pupunta ka doon. Oo. At nandun lang ka sa sala, nagtitingin na lang kayo, nag-uusap kayo. Naranasan mo yun, Brad Jeff? Ano tawag ng Brad Pitt? Hindi pa yun. Namamanhikan, iba yun. Iba yung namamanhikan. marriage na yun. Nanunuyo. Yung dadalaw ka sa girlfriend mo. Oo. Ilan ba naging girlfriend mo? Napon na kay dinalaw Pastor. mo. Uy, Hindi, chick boy yan bago nakilala si Ate Grace. Okay. Aminado Ito naman na, si Pastor sa alas 10 kwento na eh. niya. Pero nagbago na siya, yun ang maganda.
Oo. Binago na ako, Lord, ni Lord. Tanong mo kung kailan. Hindi ako nagbago sa'yo. Baka magulat si Ate Risa. Teka, si Lord ang nagbago sa'yo. Pero Pastor, maraming salamat. Maraming salamat. Jonel, may pag-asa pa yan. Pastor Yan. Jonas Bernales, binabati ko lang dahil nanonood ngayon sa aking kaibigan sa Rain Church. Ayan, sa Greenfield sila nagmi-meet every 10 a.m. God bless you po. Ito po yung Daily Brad. May gumagalaw na pusa. Totoo yung likod ni Pastor. Oo. Sabi niya ba daw gumagalaw yung pusa? Akala niya kasi virtual. Hindi yan virtual. Okay. Thank you, Pastor Jeff. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. God bless. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!